Unsettled geomagnetic field ngayong 5 a.m. at nagpapatuloy ngayon sa Pilipinas at ang category R1 na solar flare umiiral na naman ngayong araw. Patuloy na moderate to heavy rain sa silangang bahagi ng Luzon hanggang dyan sa bahagi ng Bicol region. Magpapatuloy pa rin ngayong araw at mga violent thunderstorms umiiral pa rin sa bahagi ng silangan ng Bicol region hanggang dyan sa may silangang bahagi ng Quezon province. At nalalabi ng bansa, lalo na sa kanluran, ay patuloy pa rin ang iiral na mas maalisangang temperatura kabilang ng Metro Manila, Eastern Visayas at Mindanao patuloy dahil sa ating umiiral pa rin na napakamaalisangang stanleys. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules Santo, March 27, 2024. Ang oras nating voice prime ay umaga ay alas 10:06 na ng umaga. Patuloy ang mga moderate and heavy rain showers, lalo na sa may silangang bahagi na umaabot na ngayon dyan sa bahagi ng northeastern part ng Luzon, sa may bandang Baler hanggang Kasiguran Aurora area, mula sa mga areas ng silangan ng Polillo Islands at ilang bahagi ng Bicol region, especially dyan sa may bahagi ng Camarines Norte. At asahan magtutuloy-tuloy yan at kasalukuyan ayon sa aking lightning detection system, nasa total of 43 strikes na po ito. Pero within 2 hours ay nagkaroon tayo ng umabot sa halos mahigit 80 na lightning strikes. Puro cloud to ground po ito kasi kung sa meteorologics nyo po titingnan yan, halo-halo po yan. Kahit cloud to cloud, nire-record nila. Ang importante kasi nating nalalaman o namomonitor yung delikadong mga lightning strikes na puro pababa o sa lupa ito bumabagsak, which is yun ang kailangan nating binabantayan. Kasi yung cloud to cloud na mga pagkidlat at yung mga empirical lightnings, hindi naman masyado delikado yun. Magiging normalized lamang yun sa ating nature. Pero yung hindi natin kailangang yung kailangan nating tingnan at maiwasan yung mga active lightning strikes na pababa sa lupa, which is ito yung nafi-filter at namomonitor ng ating lightning detection system. At gamit mismo ng ating aparato mismo na provide at working na ngayon at makikita ay mula sa amin sa Caloocan, pinakamalapit ang 42 km ang distansya mula sa amin sa Caloocan. Pinakamalayo ay 1,456 km mula dito sa amin sa Caloocan. At kung sisilipin natin yung status ng pagkidlat mula kahapon, ay makikitang patuloy pa rin na may nadedetect na mga pagkidlat ayon sa aking last signal reception. At within 20 kHz to 40 kHz ay may nasasagap ngayon ng aking aparato at patuloy ang tumataas at since past 24 hours, nag-peak po ito mga bandang hapon po. Ayan mula kahapon ng umaga, tanghali at kahit gabi ay patuloy na nakaka-detect ng halos counts ay more than 1,000 counts ang umabot dyan sa bahagi pa rin ng Bicol region hanggang umaabot nga po sa misilangang bahagi ng Luzon sa may Quezon province sa baybayin. So sa mga kababayan natin dyan sa Bicol region at dyan sa bahagi ng Quezon province sa baybayin po, dyan mula sa may Polillo Island hanggang Kasiguran Aurora ay ingat na lamang po dahil hanggang kasalukuyan ay patuloy ang mga lightning strikes. Ang taas po bigla ng ating signal count mula kahapon at kung sisilipin natin sa ating stroke ratio mula sa distansya ay pataas po ang percentage na 100% mula rito between 3,500 to 4,000 kilometer. So makikita rito ay mula sa amin sa Caloocan, between 3,000 to 4,000 km ay na may nasasagap ang aking aparato. Ibig sabihin lamang yan sa bandang yan sa may bahagi nga po o within 1,400 ang pinaka-minimal na nadedetect ng aking aparato. So malakas po at umabot po ng 100% yung stroke count at total of 5,649 na total strokes ang nasagap ng ating aparato. Southeast po ang kalamitan na location na nadedetect mula sa amin sa Caloocan. So maliwanag lamang ay dyan yan sa bahagi ng Bicol region ang mas maraming stroke ratio na nasagap
ng ating lightning detection system. Kaya hanggang sa kasalukuyan po ang baybayin ng bandang Baler at baybayin pagitan ng Aurora region at eastern of coast ng Bicol region ay may mga pagkidlat pa rin o very active na lightning strikes na nasa 43 lightning strikes po ang kasalukuyan pa rin nasasagap ng ating aparato. At kung titingnan niyo sa mapa, sa live ay makikita ninyo ang continuous triangulation ng mga lightning strikes. Patuloy na nasasagap ng ating aparato sa Caloocan. Makikita ninyo yan at yung maging iba't ibang mga weather agencies natin ay tinitingnan po ang real time na nagaganap na mga active na violent thunderstorms. Sa mga mangingisda natin dyan sa may bahagi ng Quezon Province at Bicol Region, ingat na lamang po dahil malakas po ang inaasahang mga pag-ulan dyan kasabay ng mga pagkulog at violent thunderstorms. Samantala ay makikita natin sa ating Doppler imagery, makikita ang mga moderate and heavy rain showers na umiiral sa may bandang Baler, Aurora. So ingat na lamang po mga folks sa areas na yan ng Quezon Province, maging sa may bandang Bicol Region. Patuloy pa rin kayo nakakaranas sa mga hanggang above 50 millimeters na mga pag-ulan sa pagitan ng baybayin ng Aurora Region at bandang Camarines Norte. Siyempre, inuulan pa rin ang bahagi ng Bicol Region sa may Dayat Camarines Norte at ilang bahagi ng Caramuan, dyan sa may Lagunoy at bahagi ng Naga. At dyan sa bahagi ng Irigaden, nakakaranas din ng mga ilan kalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan. So ingat na lamang po mga folks dahil napakataas pa rin ang nakikita natin na imagery ng mga moderate and heavy rain showers. At kitang-kita po natin sa ating ginagamit na Doppler radar imagery mula sa data feed ni Pag-asa of course. Sa ating current conditions, overcast and gloomy po, klaro at few clouds po ang umiira sa amin. Pero sa ating 3-day forecast and storm prediction, ayon sa aking Timo Weather dashboard monitoring, 100% daw ang tsansa ng pag-ulan natin ngayong araw. Hanggang Huwebes Santo na po yan, na naglalaro sa 70%. So, partially rains daw at may mga partially cloudy ang iiral. Pero sa may bandang Bicol o silangan bahagi pa rin ng Luzon at Bicol Region ay patuloy pa rin kayo makakaranas na mga localized thunderstorms at mga ilang moderate and heavy rain showers. Sa lowest temperature na itala na weather station sa Caloocan, kaninang 6:02 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.7 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami ng malinsangang temperatura pa rin at 33.6 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:42 PM. Ibig sabihin, napakataas ng heat index natin at 42.4 degrees Celsius. So, napaka-humid po at mataas ang ating heat index since noong isang araw pa. Mula nung pumitik ang hot dry season natin. Kung sisilipin naman natin sa mga heat index mula kay Pag-asa, makikita natin ay ang NAIA dyan sa may NAIA sa airport ay nakapagtala ng 42 degrees na heat index. Madami na po ang mga na-register na mga heat indexes. At sa San Jose Occidental Mindoro, Puerto Princesa, 42 degrees din. San Jose Occidental Mindoro, 43 degrees. 43 degrees din ang Masbate. 42 degrees naman sa Camarines Sur. 44 degrees naman sa may Rojas City, Capiz. 43 degrees sa Iloilo. 42 degrees Celsius sa Cotabato at 43 degrees sa may Batbutuan, Agusan del Norte. Ibig sabihin lamang, ang pinakamataas na heat index dyan sa bahagi ng Rojas City, Capiz, na nasa total of 44 degrees Celsius ang kanilang temperatura. So asahan natin ngayong maghapon, despite na may mga overcast at partly cloudy tayo, lalo na dito sa bahagi ng Luzon, asahan pa rin ang napakataas nating heat index. At ngayon pa lang ay nasa danger level na kagad ang aming heat index sa Caloocan. Despite na makikita nyo sa ating live CCTV snapshots, ay medyo gloomy at overcast po tayo. At partida, wala pong pagsikat ng araw ngayon na nakapepenetrate kasalukuyan sa amin. Pero ang heat index ay pumalo na kagad sa 42 degrees Celsius ang init pandama natin. So huwag kayong magtataka bakit nakulimlim pero bakit ang init? Dahil yung nararamdaman ng ating katawan ay katumbas po base sa aking weather station ay nasa 42 degrees Celsius. 41 to 42 degrees Celsius ang nararamdaman ng ating katawan. Despite na ang outside temperature natin ay 31.8 degrees Celsius ayon sa aking weather station, pero ang pakiramdam ng ating katawan ay nasa 41 to 42 degrees Celsius. So, very humid po ang ating paligid ngayon.
Bagamat mataas ang ating outside humidity, so far kasalukuyan, na nasa around 74 to 75% ang ating outside humidity, pero dahil sa ating eastern list na napakainit dito sa may silangang Pasipiko natin, ay patuloy tayong makakaranas ng napakamainit na temperatura na mas mataas na temperaturang nararamdaman ng ating katawan. At sinasabayan pa tayo ng mga ilang solar flare event. At makikita natin sa ating space weather status ay nasa M category of 1.1 po ang ating solar flare alert. Samantalang ating geomagnetic field ay kasalukuyang nasa 3.0. So asahan na magtutuloy-tuloy po yan ngayong araw at nabanggit nga natin na posible pa rin itong magtutuloy-tuloy. So possible, minor na mga radio blackout ang patuloy pa rin iiral. Ngayon, sa gustong malaman kung ano ang maapektuhang lugar, base sa ating space weather monitoring section sa ating webpage, ay makikita natin ang maapektuhang lugar pa rin ang bahagi pa rin ng Mid-Pacific at Southeast Asia. Bagamat ang degraded medyo mababa between 10 to 15 MHz, pero asahan pa rin ang mababang high frequency conditions between 10 to 80 meters po. So medyo magkakaroon ng mga small interruptions ng mga radio transmission. Sa huling record sa ating space weather alert ay since kahapon po ito, walang latest update, ay mayroon tayong inaasahan daw na KP4 index. Pero sa ngayon, unsettled pa po ito. So titingnan natin na maaring umabot nga po ito ng KP4 index. Nasa kasalukuyan ay nasa KP3 index po tayo since 5 o'clock AM according dito, oras natin sa Pilipinas. At tuloy-tuloy po yan ngayong umaga. At makikita natin na pumitik din ng hanggang R1 ang ating solar flare. At asahan ang mga minor radio blackout at sa forecast ay nasa mataas po. Nasa 75% po ang ating possible radio blackout. So R1 to R2 po ito at nagaganap na ngayon. At sa ating solar radiation so far mababa naman at wala naman tayong nakikitaan na aktibo sa ating ghost solar proton flux. Below S1 naman siya. So wala tayong magiging solar radiation pero yung radio blackout ay naglalaro sa possible R1 to R2 base sa ating ghost X-ray flux monitoring. Makikita naman ninyo yan at kung gusto nyo makita ang pinakadetalye ay ma-zoom ninyo yung most detail. I-click nyo lamang yung link na yan at makikita ninyo kung gaano kataas o level ng ating radio blackout. Nasa 1.04 po ito at paulit-ulit na nagaganap ito. Kaninang 5:56 AM, nagkaroon tayo ng M1.59. So ngayon, as of 9:45 AM ay nasa around 1.1 po ang ating M category. So may mga minor radio blackout pong inaasahan na mga folks dahil medyo aktibo pa rin ang ating haring araw despite na yung coronal CME na binubuga ng ating haring araw at hindi na masyadong direkta sa Earth pero masyadong shallow o pakalat po kasi yung binubuga niya na coronal CME. Ay makikita natin mula sa AR 3615 at 3614. So manatiling mataas ang ating daily sunspot number na nasa kasalukuyang 163. At dahil sa medyo malawak-lawak ang ating sunspot number, expected na mararamdaman pa rin natin kahit na hapyaw na tatamaan sa ating magnetosphere. Samantala sa ating basic streams in past 24 hours, nangunguna pa rin ang San Jose sa may Mindoro na nasa 38 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Well, titingnan natin sa Tugigaraw kung merong latest update pero wala kasi. Nangunguna po ang San Jose na may pinakamataas na temperatura. Sa pinakamababa naman sa Baguio City ay nasa 18.4 degrees Celsius na. Dito natin nalalaman, nakikita ninyo, kaya considering ang Baguio City kumpara sa Benguet dahil nga po ang Baguio City ay kapag tuwing hot dry season, umaabot po ng halos sa mahigit sa 20 degrees. At sa umaga naman, umaabot minsan ng 30 degrees yung pinaka-hottest temperature ng Baguio City. At sa coolest naman, syempre, mababa pa rin ang Baguio City. Pero pagka daylight ng tuwing dry season, umaabot po ng mahigit sa 30 to posible pang umabot ng 35 degrees ang temperatura sa Baguio City pag sa umaga. Kaya mas reliable ginagamit ang basihan ang Baguio City. Kasi sa Atok Benguet, for example, kahit summer man yan, hot dry season or hindi, nanatili pa rin mababa talaga ang temperatura dyan. So,
hindi masyado nagagamit para sa mga average temperature natin. Pero syempre, pagdating sa pinakamababa, mangunguna sa may mas mababa ang Benguet. Matik na po yan, dahil napakataas po ng altitude dyan. Sa inulan naman ng Baler sa may Riders Hut naman, at expected natin ngayon ay patuloy silang inuulan na nasa 30.5 mm ang kanilang total rainfall. Dito sa amin sa Caloocan, sa kasamaang palad, patuloy na wala kaming nararanasang mga pag-ulan. At aasahan pa rin yan sa mabuong maghapon ng ngayong Miyerkules Santo na makakaranas tayo ng mas mataas ngayon na heat index kumpara sa nararamdaman natin na alinsangan ngayong araw. Dahil mapapansin nyo ang outside temperature natin nasa 31.6 degrees lamang. Pero yung ating heat index, mapapansin niyo umaabot pa ng 42 degrees na danger level po yan. So magtataka kayo, di ba? Dahil nga po sa ating estelis na napakalakas ngayon. Kaya makikita natin na malakasan ang mga pag-ulan ngayon ang umiiral sa silangang baybayin ng ating bansa na may sinasamahan pa ng mga matitinding pagpulog at pagkidlat. So patuloy tayo sa ating outside humidity. Nasa 75% po ang ating outside humidity at tumataas ito ng 2% since last hour. Patuloy na mataas ang ating atmospheric pressure na nasa 1,015 hectopascals and steady ito since last hour. Sa tide and tide status, mataas po ang ating nasa maximum high tide na po tayo halos. To be exact of 11:20 AM ang maximum high tide natin. So kung sisilipin natin kung gaano yan kataas, baka wala pang 1 meter lang din. So makikita natin halos 0.5 meters, 2.6 meters po ang maximum high tide niyan mamayang 11:20 AM. So pwede po tayong lumayag ngayon mga folks sa pangpang ng Manila Bay, sa mga patuloy na mangingisda o magha-harvest ng mga tahong o ng alimango lalo na sa bahaging Cavite area. Dahil medyo malalim-lalim naman ng at least 0.6 meters yung lalim ng dagat ngayon dyan sa pangpang. At makikita natin sa ating air quality ay nasa moderate po ang ating air concentration ngayong kasalukuyan na nasa index of 54. So magmas po tayo mga folks dahil nagkakaroon na naman ng trap sa ating thermal inversion kaya hindi masyado nakaka-evaporate na naman o nakakaangat ng gusto ang ating air pollution dito sa syudad sa mababang level ng kalupaan. Sa almanac naman, sumikat ang haring araw kanina 5:54 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:07 PM. Ang ating warning gibbous na sinag ng araan ng buwan at 97% illuminated na lamang po. Sisikat po ito mamayang gabi at 7:39 PM at kinabukasan na po ng umaga ito ng 7:28 AM naman ito lulubog. Nire-remind ko lang sa ating mga Pilipino na nasa Amerika. Nako, isang beses lamang po sa pagkakataon ninyo sa isang century na makakakita kayo ng eksaktong total solar eclipse at may 13 days na lamang po para masilayan ninyo ng napakagandang pagkakataon ang total solar eclipse. So, swerte-swerte naman nila makakakita sila ng sa isang pagkakataon lamang na total solar eclipse makikita. Lalo na sa may bandang Mexico. Yan sa bandang Mexico yung pinaka-central spot ng total solar eclipse and the rest ng areas ng Amerika. Madadaanan yung pinaka-total solar eclipse. So paghandaan na po sana ninyo yan, ay maaaring sa 1 century na makikita nyo lamang yan dyan sa Amerika. Sana all at yung mga Pilipino natin na kung nandiyan kayo ngayon sa may bandang Mexico and the rest ng American region, ay i-prepare na ninyo po ang inyong mga teleskopyo kung meron man. Huwag kakalimutan ang filter dahil despite na may mga total solar eclipse, delikado pa rin tingnan yan ng direkta ng naked eye. Timingan na lamang siguro ninyo pag nag-maximum 100% na po yung total solar eclipse. Siguro, tsempuhin ninyo ng naked eye. Pero kung bumalik na po yung liwanag niya, yung flash na liwanag niya, habang humihiwalay siya sa pagiging total solar eclipse, gumamit na po kayo ng sun shield o sunglasses o filters dahil masama po yan sa ating mata na magdudulot ng pagkabulag. So, paalala lamang yan mga folks Sa ating local weather outlook for Wednesday o ngayong Holy Wednesday, hanggang bukas po yan ng Huwebes Santo, magiging partly cloudy daw ang ating maghapon na may mga localized thunderstorms. Ayun So, nagkakaroon na tayo ng mga localized thunderstorms na. Bukas po ng Huwebes Santo, partly cloudy rin at may mga localized thunderstorms din ang aasahan. Ang pag-ulan ngayong araw ay 100%. Well, kasalukuyan nga pong nagaganap ngayon sa may silangang bahagi ng Luzon at Bicol region. Ayan, kitang-kita po sa ating Doppler imagery. Ayan, na heavy rain showers pa.
At bukas ng Huwebes ay magiging 70% ang tsansa ng mga pag-ulan, 70 to 74%. So expected na ngayong araw hanggang bukas ay mukhang magiging mas maulan po ang ating panahon. Maaaring hindi dito sa may Metro Manila, maaaring sa Karatig, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon ha. So take note yan mga folks. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging, makikita po ang patuloy pa rin na easterlies na nagdudulot po ng mga localized thunderstorms, lalo na dyan sa may bandang Aurora region, sa may Baler Aurora, siyempre, hanggang Kasiguran, nadadamay na rin ang Isabela at ilang parte ng Cagayan Valley. Dahil pa rin sa matinding easterlies natin, kaya napakataas po ng ating heat index despite na nasa 30 to 31 degrees lamang ang kasalukuyan nating temperatura o at outside air temperature. Kasi nga po malakas ang temperatura na daloy ng ating easterlies na mainit na temperatura, kaya yung ating pakiramdam o init pandama ay umaabot po ng 42 degrees Celsius. At asahan naman sa bahagi na yan hanggang dyan sa bahagi ng Camarines Norte at eastern portions ng Bicol region, saan po patuloy pa rin kayo makakaranas ng mga moderate and heavy rain showers. Lalo na at kasalukuyan nakakaranas ng mga kalat-kalat na mga moderate and heavy rain showers ang buong bahagi ng Baler Aurora hanggang Kasiguran at parte ng Isabela. Kung titingnan natin sa Himawari 8 natin at ng malapitan, just in case, ay makikita natin ay ang Kasiguran Aurora at ang areas ng Dinalungan, Dipa, Culaw, Maria Aurora hanggang dyan sa may Baler ay nakakaranas kayo ngayon ng mga ilang moderate and some heavy rain showers hanggang dyan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, mula pala ng Isabela, pataas ng Makunakon area. Ingat na lamang sa mga flash floods just in case at sa mga baybayin ay kung maaari, ingat na lamang po at kung maaari, wag muna kayo lumayag kung malakas po ang pag-alon dyan dahil magkakasama po ang mga violent thunderstorms sa baybayin ng yan hanggang dyan sa bahagi ng Polillo Island at bahagi ng Camarines Norte at ilang portions ng eastern part ng Bicol region. Asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga pagkindat at pagkulog at nitong huli nga nating nabanggit ay umabot pa nga po sa 80 lightning strikes ang naitala ng aking lightning detection system. Pero sa kalurang bahagi ng Luzon, pababa na po yan ng Pangasinan at Zambales, patuloy pa rin kayong makakaranas ng maaraw at napakamaalinsangang temperatura at asahan natin na mas mataas din ang heat index kabilang na ang Tugigaraw area. Di pa rin tayo lusot dyan sa matinding temperatura. Kung sisilipin natin yung range na temperature mula sa data feed ni Pag-asa, makikita natin ay bahagi ng Zambales ay napakataas na po ng temperatura nila dyan sa may bandang na San Narciso, San Felipe, Cabangan, San Marcelino hanggang San Antonio, maging ng Subic ay napakataas na po ng inyong temperatura dyan na naglalaro sa 34 to 47 degrees 34 to 37 degrees Celsius rather. At ang bahagi ng Luzon ay tumataas na po unti-unti mula sa 30 to 32 degrees Celsius. Kabilang na ang Metro Manila at ilang bahagi ng Camarines Norte, Mimaropa, Central at West portions at Eastern ng Visayas at ilang bahagi dyan sa bahagi ng Davao Oriental at Sorsogon area. Unti-unti na pong tumataas na naman ngayon, kaya ingat na lamang po sa pagbibilad at wag po tayong mag-dehydrate dahil napakataas po ng ating heat index ng kasalukuyan. Samantala, kung sisilipin natin ang mga pag-ulan ay patuloy na magkakaroon ng mga localized thunderstorms nabanggit ko na nga po sa may silangang bahagi ng Quezon Province mula Kasiguran pababa ng Baler Aurora. Damay-damay na po ang portions na ito ng Polillo Island at ilang bahagi sa may silangang bahagi ng Bicol region. Yan, binilugan ko na yan at asahan po ang mga kalat-kalat pa rin mga pag-ulan na may mga localized thunderstorms. Expected po yan mga folks. Pero mula dyan sa Bulacan at Metro Manila, magiging gloomy po ang ating panahon dahil sa medyo yung outer trough ng kaulapan nito sa may silangan ay umaabot. Kaya magiging medyo makulimlim tayo ay pero patuloy pa rin ang mataas na heat index sa buong Metro Manila. Pababa na yan ng Calabarzon. And the rest ng Mimaropa ay makakaranas pa rin kayo dyan ng matinding alinsangan at mataas na humidity at heat index. So wag po tayong mag-dehydrate kabilang na ang bahagi ng South Luzon mula Marinduque, Romblon, Masbate and the rest ng Visayas region. Mas maalinsangan din po ang mararamdaman ninyo dyan. Magkaroon man din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog, typically dyan sa may bandang Eastern Samar. Typically sa bahagi po ng hapon ay magkakaroon din kayo ng mga forecast
na mga ilang light to moderate showers at mga localized thunderstorms. Ingat na lamang, just in case, pero mangunguna po ang matinding alinsangan natin dyan sa buong bahagi ng Eastern Visayas, Central at West portions, lalo na ng Tagapanay Island at Negros Region. At asahan po na mas mataas po ang temperatura nito dyan ngayong maghapon. At sa Mindanao naman ay patuloy pa rin ang maalinsangan at ilang mga partly cloudy lang din ang ihira sa buong Zamboanga Peninsula and the rest ng Sorsogen, BARMM at the rest ng Davao Region. Patuloy po magiging malinsangan dyan, so huwag po masyadong ibilan sa tinding sikat ng araw, pero pagdapit dito sa mahagi ng silangan ng Mindanao mula Surigao, pababa ng Compostela Valley at the rest ng Caraga, despite na maalinsangan at araw po dyan, pero sa hapon daw ay magkakaroon daw na may ilang kalat-kalat na pag-ulan na may mga ilang pagkidlat at pagkulog. Mababa lamang daw ang tsansa na ayon sa forecast, nasa 40% ang tsansa kayong uulanin dyan na hindi naman din nagtatagal. Samantala ay wala tayong magiging komento pa rin sa ating West Pacific Basin o sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring dahil napaka-negative po na may chance tayo na may bubuong anumang active low pressure area. At kumalat na po sa mga mainstream media na sabi ni Pag-asa ay mga 13 to 16 daw na total na tropical cyclones ang papasok daw ng bansa. However, hindi pa rin significant, hindi pa rin 100% confirmation yan dahil sabi naman niya ni Pag-asa ay posible lamang daw yun. So, lumalabas, forecast lamang yun. Maaari pa yung mas madadagdagan or maaari parang mas konti dahil mapapabilis po ang pag-transition ng La Nina. Dahil nga po kung babalikan natin yung records natin sa ating El Nino and La Nina monitoring, kung sasabihin ni Pag-asa ay last third quarter daw po ng taon tayo magkaka-La Nina, ulitin lang po natin. Kung titingnan natin dito ay 62% by June to August ay mataas na po ang transition ng La Nina. So mula June, July, August, then July to September ay mataas na po at inaasahan na natin nararamdaman na natin ang La Nina dyan. Malabas third quarter po ng taon ay mas maaga po tayong makakaramdam ng pag-usbong ng La Nina. Yung maximum La Nina na mararamdaman natin, yun po yung sinasabing last quarter na ng taon, which is September, October to November na po yan. So, October to December ay maximum La Nina na po tayo na nasa 85%. Which is, ito po yung sinasabi na dito natin mas mararamdaman ang La Nina o yung mataas na level ng pag-ulan. Pero by June to August, ay mataas na po yung level ng ating La Nina at 62%, inaasahan na natin na unti-unti na tayong nakakaramdam dyan ng above average rainfall na. So take note na lamang at dahil sa pagitan na yan, napakaalanganin ng pagtatapos ng El Nino at pagpasok ng La Nina, yung cycle ng Coriolis effect, yung upward low convection, mas tumataas po ang probability kapag kaganyan ang nagiging transition. So kaya siguro ay nabanggit ni Pag-asa na nasa 13 to 16 ang mga tropical cyclones. Pero depende yan dahil napaka-critical o napaka-uncertain po dito sa pagitan na ito ng May, June to July, yung pagpapalitan ng mula El Nino to La Nina na. Dito, yung nakikita natin kong obserbasyon, base sa neutrality niya, yung pagde-develop ng tropical cyclones ay nakikita nating mas mataas po. Kung titingnan natin sa PIMO weather average, ay maaaring maganap yung transitioning ng La Nina by June, July, August na nga po. So, between July, August sa September, unti-unti na tayong makakaramdam ng La Nina phenomena na. Pero mini level pa lamang ng La Nina ito. Hindi pa to yung mas mataas na abot ng negative 1 degree Celsius na temperatura. Mga between 0.6 degrees Celsius ang namamagitan dito at mula 0.6 degrees to negative 0.7 degrees Celsius. So, July, August to September po yan. At inaasa natin ng maximum na mas mararamdaman natin ng high above average rainfall na mga nasa negative 1 degrees na by October to December na po. At maaaring magtuloy-tuloy yan hanggang November to January 2025 na po. Yan yung pinaka mas malinaw po. So, yung mas maximum natin na makakaramdam tayo ng La Nina ay mula October hanggang November hanggang November to January 2025 po natin na mararamdaman ito dahil ang forecast naglalaro nga po sa 1
0.2 to 1.9 degrees Celsius o negative 1.2 to negative 1.9 degrees Celsius na mas mataas na La Nina level. So, abang-abangan na lamang, pero dahil forecast yan, maaari pa pong magbago yan sa susunod na mga every 2 to 3 months. So, abangan na lamang natin next month yung pagbabago just in case nito. Abangan na lamang natin sa ating real-time monitoring dahil at least meron na tayong dynamic data na ENSO model predictions na. So, mas updated na rin po tayo mga folks. Kaya kung babalikan natin ang mga tropical cyclone predictions sa ating global spectral model o global spectral model ay puro easterlies lamang ang nakikita natin dito. At manatiling mataas po ang ating high pressure area sa Southern Luzon hanggang Visayas area na naglalaro sa 1,010 hectopascals to 1,012 hectopascals. Makikita natin dito hanggang sa huling linggo na po ng March ay manatiling mababa o wala tayong halos aasahang mga pamumuo na anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So maaaring matatapos ang March na ito na wala tayong inaasahan na low pressure o maging tropical depression man lang o active low pressure area na magaganap na which is medyo sasablay ang ating mga forecast na magkakaroon ng kahit isa. Sa bagay, 0 to 1 ang forecast naman natin na magkakaroon tayo ng posibleng bagyo nitong month of March. So kung wala man tayong mabuong bagyo, ngayong month of March, ipasok pa rin sa ating forecast na 0 to 1 ang posibleng may mabubuo tayong active low pressure area o bagyo. Sa ulat lindol, mula kaninang 12 a.m. ay nagkaroon tayo ng isang magnitude 4.0 pataas which is ang bahagi ng Sarangani sa may Balut Island na naman. Kung titingnan natin, naganap ito kaninang 3:22 a.m. Magnitude 4.4 po ito at ang lalim nito ay 78 km. Diyan na naman sa may bandang southeast ng Balut Island, Sarangani. At napakalayo naman ito sa kalupaan ng bansa. Napakalayo, sakop na ito ng Indonesian Peninsula. So halos hindi na natin maikukonsidera o hindi na masyadong concern masyado ito sa atin sa bansa. However, medyo hindi pa naman sobrang marami pa ang na-registered ng mga paglindol mula kaninang 12 a.m. At kung titingnan natin yung latest na ating historical earthquakes, kung aabot na ba ng 1,000 earthquakes na po in total. Sa ngayon ay nasa 952 total earthquakes na po tayo at 908 dito ay magnitude 2.0 pataas, 41 dito ay magnitude 4.0 pataas at nanatiling stable o walang nadagdagan sa magnitude 5.0 at 6.0. So aabot pa ata ito ng mahigit sa 1,000 total earthquakes. Inuulit ko lang magnitude 2.0 pataas po yan hindi natin kasama dito ang magnitude 1.0 dahil maituturing ko kasi yan na silent earthquakes mga folks. Samantala, kamustahin naman natin ang ating hydrological advisory mula sa mga data feeds, siyempre, ni Pag-asa. At dahil sa dynamic, ang ginawa nating programs dito ay nanatiling stable po si Angat, Ipo at La Mesa Dam. At kung titingnan natin dito ay halos hindi masyado malaki ang nababawas kay Angat Dam. Ganon din kay Ipo Dam at kay La Mesa Dam. So at least wala tayong magiging komento. Hindi pa rin umaabot sa pinaka-critical level yung rule code niya. Samantala kay Magat Dam, since kahapon, nasa 173.69 meters po ang huling na i-record nito. Ngayong araw ay nasa 173.80 meters po. So nadadagdagan siya na nadadagdagan. However, hindi pa rin siya umaabot sa pinaka-critical rule code niya na 180.42 meters. So manatiling way below level pa rin yung Magat Dam, kaya tipid-tipid pa rin sa paggamit ng ating NAWASA. Dahil wala pa rin o hindi pa rin nakakasurvive ito sa pinaka-deviation rule curve nito. Kaya wag po nating ipagbawalang bahala po yan. However, kinukontrol naman ni MWSS ang pagdidistribute ng NAWASA sa Metro Manila. So nanatili pa rin siyang warning na ang water level nito ay lower than 180.42 meters. And the rest ay wala tayong masyadong magiging concern dahil hindi naman malakihan ang nababawas ngayon mula kay Angat, Ipo at La Mesa Dam. At narito naman ating 2020 weather forecast para sa araw ng Miyerkules Santo, March 27, 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules Santo, March 27, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa may pang mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nabanggit ngayong umaga sa ating report. Bahala na po ang aking website na magbigay sa inyo ng real-time updates. Napaka-dynamic naman yan. So, dynamically, nalalaman ninyo time to time ang updates ng ating mga lagay ng panahon. Lalo na sa mga pagkulog at pagkidlat. At umaangat na ngayon at nakakaranas na ngayon ng mga pagkulog at pagkidlat na ngayon, ang bahagi ng Cagayan Valley. Diyan sa may bahagi ng Baybayin. So, sa mga kababayan natin sa may Cagayan Valley, ingat po dahil nakakaranas kayo ngayon ng mga pagkulog at pagkidlat ngayon dyan. At silipin na lang din ninyo ang real-time sa mga kababayan natin, lalo na sa Metro Manila na magre-reference sa real-time updates sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.